Umalis ka na habang may oras pa. Hindi mo kakayanin ang mga nakatira dito. Iyan ang huling sigaw ng babaeng kasasalubong lang ni Marina sa malaking gate. Halos madapa ang babae sa pagtakbo. Bitbit ang isang punit na bag at ni hindi man lang lumingon pabalik. Ang mukha nito ay puting-puti, parang nakakita ng multo, at ang mga mata ay puno ng purong takot. Napahigpit ang hawak ni Marina sa hawakan ng kanyang lumang maleta. Naramdaman niya ang malamig na pawis na tumulos sa kanyang likod. Gusto niyang tumalikod. Gusto niyang sumunod sa babaeng tumakas. Ang bawat instinto sa katawan niya ay sumisigaw na huwag nang tumuloy. Pero napapikit siya at inisip ang mukha ng nanay niya sa probinsya. Ang reseta ng gamot na nasa bulsa niya, ang papel na ilang buwan na niyang tinititigan pero hindi mabili-bili. Wala siyang choice. Kailangan niya ang trabahong ito. Kahit pa amoy takot ang hangin sa paligid ng mansyon na ito. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapatatag ang nanginginig na tuhod at humakbang papasok sa higanting pintuan ng Casa de Silva. Ang loob ng bahay ay napakalaki, pero parang walang buhay. Malamig. Sobrang lamig na tumatagos sa buto, kahit na sarado naman ang lahat ng bintana. Ang mga kasangkapan ay makikintab at mamahalin, pero parang walang sino man ang gumagamit. Walang mga litrato sa dingding, walang bulaklak sa vase, para itong isang magandang libingan. Ikaw ba ang bago? Muntik nang mabitawan ni Marina ang kanyang gamit. Isang lalaking matangkad at seryoso ang nakatayo sa tuktok ng grand staircase. Si Don Ricardo, ang amo na kinatatakutan ng lahat. Ang kanyang mga mata ay madilim at pagod. Parang ilang taon na siyang hindi natutulog ng maayos. Opo, sir. Halos pabulong na sagot ni Marina. Ako po si Marina, ang bagong yaya para kay Tomas. Hindi ngumiti ang Don. Bumaba ito ng hagdan ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay umaaling-awngaw sa buong kabahayan. Wala akong pakialam kung saan ka galing o kung ano ang karanasan mo. Malamig na sabi nito habang nilalagpasan siya, ni hindi siya nito tinignan sa mata. Ang kailangan ko lang ay may magbantay sa anak ko. Huwag kang magtatanong, huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo trabaho. At higit sa lahat, tumigil ito sa paglalakad at lumingon. Huwag na huwag mong gagalawin ang ayos ng kwarto niya. Tumango agad si Marina, kahit na puno ng pagtataka ang kanyang isip. Opo, sir. Makakaasa po kayo. Nasa itaas ang kwarto. Huling pinto sa kanan. Gawin mo ang trabaho mo at babayaran kita ng higit pa sa inaasahan mo. Iniwan siya nito doon na nakatayo mag-isa sa malawak na sala. Umakyat si Marina sa hagdan. Bawat hakbang ay parang bumibigat ang kanyang dibdib. Ang katahimikan sa bahay na ito ay nakakabingi. Pagdating niya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Tomas, nakarinig siya ng isang tunog. Ubo. Isang ubo na malalim, tuyo, at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hindi ito tunog ng ubo ng isang bata. Tunog ito ng isang matandang nauubusan na ng hininga. Dahan-dahang pinihit ni Marina ang doorknob. Bumukas ang pinto at sinalubong siya ng amoy. Amoy ng gamot, luma, at bulaklak. Oo, amoy sampagwita. Matapang na amoy ng sampagwita, pero lantana. Ang kwarto ay maluwag at puno ng mamahaling laruan. May mga robot, may mga kotse, may shelves ng libro. Pero lahat ng yun ay nasa gilid lang, parang display sa museo. Ang nakakuha ng atensyon ni Marina ay ang kama sa gitna ng kwarto. Hindi ito bagay sa moderno at mamahaling bahay. Isa itong lumang kama na gawa sa maitim na kahoy. Malaki, mabigat, at puno ng mga ukit na kakaiba. Ang varnish ay tuklap-tuklap na at ang kutsyon ay mukhang luma na rin. At sa gitna ng higanting kama na yon, may isang maliit na katawan. Si Tomas. Lumapit si Marina. Ang bata ay maputlang maputla.
Ang balat niya ay halos transparent na sa nipis. Nakapikit ito, pero nakakunot ang noo. Tila ba kahit sa pagtulog ay may iniinda itong sakit. Hello, bati ni Marina ng mahina. Dumilat ang bata. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang kislap ang mga ito. Para siyang nakatingin sa isang matanda na pagod na sa buhay, hindi sa isang 10 taong gulang na bata. Ang lalim ng lungkot sa mukha ni Tomas ay parang humihila sa kanya pababa. Aalis ka rin ba? Mahinang tanong ng bata. Halos madurog ang puso ni Marina sa narinig. Ang boses nito ay gasgas at paos, parang laging pagod na pagod. Lumapit siya ng kaunti at lumuhod sa gilid ng kama para magkapantay sila ng tingin. Pilit niyang pinasigla ang kanyang nangiti, kahit na nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Hindi, Tomas. Ako si Yaya Marina. At hindi ako aalis hanggat hindi ka lumalakas. Tinitigan siya ng bata ng matagal. Tila kinikilatis kung nagsasabi siya ng totoo. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumango at pumikit ulit. Malamig, bulong nito. Gusto ko si Mama. Hinawakan ni Marina ang kumot para ayusin ito, pero napaatras siya nang maramdaman ng kama. Napakalamig ng kahoy. Hindi ito normal na lamig ng aircon. Para itong yelo. At nang dumampi ang balat niya sa headboard ng kama, parang may kuryenteng gumapang sa braso niya. Isang kakaibang bigat na nagpasikip ng dibdib niya. Huwag po, ungol ni Tomas nang subukan niyang alisin ang isang lumang unan na amoy amag. Mahigpit ang yakap ng bata dito. Kay Mama to. Huwag mong kukunin. Sige, hindi ko kukunin. Mabilis na sagot ni Marina. Matulog ka na. Lumipas ang maghapon na mabigat ang pakiramdam ni Marina. Bawat sulok ng kwarto ay parang may nakatingin. Pagsapit ng gabi, lalong bumigat ang hangin. Ang tanging ilaw na lang ay galing sa maliit na lamp sa gilid ng kama ni Tomas at ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nakaupo si Marina sa sofa sa kabilang dulo ng kwarto, pilit na nilalabanan ang antok. Katahimikan. Maya-maya, narinig niya ulit. Krrrk! Krrrk! Tunog ng kahoy, parang nababatak, parang may pumipiga sa lumang kama. Napatingin siya kay Tomas. Tulog na tulog ang bata, hindi gumagalaw. Kung ganoon, bakit tumutunog ang kama? Biglang umubo si Tomas. Hindi lang basta ubo. Parang tinatawag nito ang buong lakas ng bata. Umuubo siya na parang may gustong ilabas sa baga niya, pero walang lumalabas. Nagmadaling lumapit si Marina. Tomas? Tomas? Okay ka lang? Hinagod niya ang likod ng bata. Ang init. Kanina lang ay malamig ang bata, pero ngayon ay nag-aapoy na ito sa lagnat. Mama, nandyan ka na ba? Bulong ni Tomas habang nakapikit pa rin, nanginginig ang buong katawan. Nandito si Yaya, Tomas. Kukuha ako ng tubig, sagot ni Marina, natataranta. Kinuha niya ang baso sa mesa, pero sa pagmamadali niya, nasagi niya ang makapal na comforter na nakalawit sa gilid ng kama. Nahulog ito sa sahig. Naku naman! Bulong ni Marina sa sarili. Yumuko siya para damputin ang comforter. Nasa tapat ng mukha niya ang ilalim ng kama, ang madilim na espasyo sa pagitan ng sahig at ng lumang kahoy. Doon, sa gitna ng dilim sa ilalim ng higaan, may nakita siya. Nanlaki ang mga mata ni Marina at napigil niya ang kanyang paghinga. Dalawang matang nagniningning sa dilim, nakatitig ng diretso sa kanya. At sa tabi nito, parang may hugis ng isang kamay na nakakapit sa binti ng kama. Napasinghap si Marina at mabilis na napaatras. Sa sobrang gulat, napaupo siya sa sahig. Ang puso niya ay kumakalabog sa kanyang dibdib na parang sasabog. Diyos ko, bulong niya, habang nanginginig na kinukuhang muli ang cellphone niya mula sa bulsa. Binuksan niya ang flashlight. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinututok ang ilaw sa ilalim ng kama. Sino yan? Matapang na tanong niya.
Kahit nagaralgal ang boses, walang sumagot. Inilawan niya ang bawat sulok ng ilalim ng kama. Ang nakikita lang niya ay makapal na alikabok, ilang lumang laruan na naiwan at mga sapot ng gagamba. Wala nang iba, walang mata, walang kamay. Huminga ng malalim si Marina at napahawak sa kanyang noo. Basang-basa siya ng pawis. Pagod lang to, Marina. Bulong niya sa sarili. Pilit pinapakalma ang sarili. Guni-guni mo lang yan dahil sa kwento ng babaeng tumakas kanina. Tumayo siya. Pinulot ang comforter at marahang ikinamot ito kay Tomas. Mahimbing na ulit ang tulog ng bata. Pero ang paghinga nito ay mabigat pa rin. Tinitigan ni Marina ang kama. Sa liwanag ng flashlight, mukha lang itong isang lumang piraso ng muebles. Pero hindi maalis sa isip niya ang pakiramdam kanina na para bang ang kama mismo ang nakatingin sa kanya. Kinabukasan, pumasok ang sinag ng araw sa bintana nang hawiin ni Marina ang makapal na kurtina. Magandang umaga, Tomas. Bati niya ng masigla. Dahan-dahang iminulat ni Tomas ang kanyang mga mata. Mas maputla siya ngayon kaysa kahapon. Ang mga itim na bilog sa ilalim ng mata niya ay mas lumalim. Yayaya. Mahinang tawag nito. Masakit po ang likod ko. Lumapit si Marina para alalayan ng bata na bumangon. Habang inaayos niya ang unan ni Tomas, naaamoy na naman niya iyon. Ang amoy ng sampagita. Sobrang tapang ng amoy. Parang nasa gitna sila ng isang hardin ng mga bulaklak. Pero nang tumingin si Marina sa labas ng bintana, puro damuhan lang at malalaking puno ang naroon. Walang kahit anong bulaklak. Tomas, nag-spray ka ba ng pabango? Tanong ni Marina. Umiling ang bata. Amoy ni Mama yan. Nandito siya kagabi. Kinilabutan si Marina, pero pilit niyang isinantabi ang takot. Mas nanaig ang kanyang pagiging praktikal. Nilapit niya ang ilong niya sa kutsyon ng kama. Doon nanggagaling ang amoy. Pero hindi lang amoy bulaklak. Sa ilalim ng bango ng sampagwita, may amoy ng amag at luma. Hinawakan niya ang ilalim ng kutsyon at naramdaman niyang basa-basa ito. Nanlaki ang mata ni Marina. Hamag! Ang dampi! Biglang nag-click sa utak niya ang lahat. Ang ubo ni Tomas, ang panghihina nito, ang hirap sa paghinga. Hindi ito sumpa, hindi ito multo. Kaya ka nagkakasakit, Tomas, dahil luma at inaamag na ang hinihigaan mo. Bulalas ni Marina. Puno ito ng bakterya. Determinado, iniwan muna ni Marina si Tomas na kumakain ng lugaw at bumaba siya para hanapin si Don Ricardo. Naabutan niya ang amo na nagkakape sa garden habang nagbabasa ng dyaryo. Sir Ricardo, tawag niya. Ibinaba ng Don ang dyaryo at tiningnan siya ng walang emosyon. Ano yon? May problema ba kay Tomas? Sir, tungkol po sa sakit ni Tomas, panimula ni Marina, sinusubukang huwag mautal. Napansin ko po kasi ang kama niya. Ang kutsyon po ay sobrang luma na at basa-basa pa. Sa tingin ko po, iyon ang dahilan kung bakit hindi gumagaling ang ubo niya. Puno na po yon ng alikabok at amag. Huminga siya ng malalim bago itinuloy ang suhestyon. Kung maaari po sana, sir, palitan na natin ang kama ni Tomas. Kahit simple lang, basta bago at malinis. Biglang tumahimik ang paligid. Ang kaninang kalmadong mukha ni Don Ricardo ay biglang nagdilim. Dahan-dahan itong tumayo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Anong sinabi mo? Halos pabulong na tanong nito, pero puno ng banta. Sir, para lang po sa kalusugan ni... Sino ka para diktahan ako sa kung anong dapat kong gawin sa pamamahay ko? Sigaw ni Don Ricardo na nagpaalingaw-ngaw sa buong garden. Napaatras si Marina sa takot. Ang kamang iyon, nanginginig sa galit na turo ng Don sa bintana ng kwarto sa itaas. Ang kamang iyon, ang huling bagay na binili ng asawa ko bago siya namatay. Iyon ang paborito niyang lugar. Iyon na lang ang meron ako na nagpapaalala sa kanya. Pero sir, ang anak niyo po ang nahihirapan. Tumahimik ka!
Putol ni Don Ricardo. Lumapit ito kay Marina. Ang muka ay namumula sa galit. Binabayaran kita para maglinis at magpakain, hindi para pakialaman ang mga ala-ala ng pamilyang ito. Huwag na huwag mong gagalawin ang kamang iyon. Naintindihan mo? Oo po, sir. Patawad po. Nakayukong sagot ni Marina. Pinipigilan ng luha. Bumalik ka sa trabaho mo. Sa susunod na marinig ko pa yan, palalayasin kita tulad ng iba. Bumalik si Marina sa kwarto na mabigat ang loob. Wala siyang magawa, kundi linisin na lang ang paligid ng kama hanggat kaya niya. Lumipas ang maghapon at sumapit na naman ang gabi. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos sa labas, sinasabayan ng lungkot sa loob ng kwarto. Nakaupo si Marina sa sulok, nagbabantay. Si Tomas ay nakahiga na naman sa kama, nakayakap sa unan na amoy amag at sampagwita. Maya-maya, nagsimulang magsalita ang bata habang tulog. Mama! Bulong ni Tomas. Lumapit si Marina para ayusin ang kumot. Akala niya ay nananaginip lang ang bata, pero narinig niya ang sunod na sinabi nito. Mama, masakit po, pero sige lang po. Nakakunot ang noo ni Tomas, parang may kausap sa panaginip. Akin na lang po ang sakit, Mama. Huwag na kay Papa. Mahal ko si Papa. Ako na lang ang parusahan niyo. Natigilan si Marina. Nanindig ang balahibo niya sa batok. Anong ibig sabihin ng bata? Bakit parang nakikiusap ito? At bakit parang galit ang kausap niya? Biglang humangin ng malakas sa loob ng kwarto kahit sarado ang mga bintana. Ang ilaw sa lampshade ay kumurap-kurap. May nahulog na naman sa ilalim ng kama. Ang maliit na laruang sundalo ni Tomas. Bumuntong hininga si Marina. Kailangan niyang magpakatapang. Wala namang multo. Sabi niya sa sarili kanina, luma lang ang bahay. Lumuhod siya sa sahig. Kukunin lang ni Yaya ang laruan mo, Tomas. Bulong niya, pampalakas ng loob. Yumuko siya at kinapa ang sahig sa ilalim ng kama. Madilim. Hindi niya makita ang laruan. Iniunat niya pa ng kaunti ang braso niya, papasok sa ilalim ng gawa sa kahoy na frame. Nasalat ng mga daliri niya ang matigas na bagay. Ang laruan. Nakahinga siya ng maluwag. Hihilahin na sana niya ang kamay niya pabalik. Nang biglang, may humawak sa kanyang pulso. Isang kamay. Napakalamig. Kasing lamig ng yelo. At ang balat nito ay magaspang at tuyo. Nanlaki ang mga mata ni Marina. Gusto niyang sumigaw, pero naipit ang boses niya sa lalamunan. Buong lakas niyang hinila ang kanyang kamay pabalik. Bitawan mo ako. Impit na sigaw niya. Dahil sa puwersa ng paghila niya, nawalan siya ng balanse at napaupo ng malakas sa sahig. Tumama ang siko niya sa gilid ng mesa. Blag, nanginginig ang buong katawan ni Marina. Hinihingal siya. Mabilis niyang kinapa ang flashlight at itinutok ulit sa ilalim ng kama. Lumabas ka dyan, banta niya. Kahit na gusto na niyang tumakbo palabas ng kwarto, pero wala. Walang tao, walang multo. Ang tanging nakita niya ay ang ilalim ng kutsyon na may nakawalay na tela na nakalaylay. Napahawak si Marina sa dibdib niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Ang tela. Iyon lang ba ang humawak sa kanya? Iyon lang ba ang naramdaman niyang kamay? Tiningnan niya ang kanyang pulso. Nanlamig siya. May mga marka. Hindi ito galing sa tela. May 3 mapupulang guhit sa kanyang balat na hugis ng mga daliri ng tao. Maliliit pero madiin. At ang lamig na naramdaman niya kanina ay nanunuot pa rin sa kanyang buto. Napatingin siya kay Tomas. Tulog pa rin ito. Pero nagbago ang posisyon. Nakaharap na ito sa kanya ngayon. At sa dilim, parang nakangiti ang bata. Pero hindi. Guni-guni lang siguro. Dahil sa sumunod na kurap niya, nakita niyang nakangiwi na naman ito sa sakit. Hindi nakatulog si Marina ng gabing iyon. Nakaupo lang siya sa sulok, yakap ang sarili, habang binabantayan ang bawat galaw ng anino
sa ilalim ng kama. Alam niyang may mali. Alam niyang hindi lang ito basta lumang bahay. At desidido siyang alamin kung ano ang nasa ilalim ng sahig na yon. Kinahapunan, umalis si Don Ricardo para sa isang business meeting. Ito na ang pagkakataon ni Marina. Sigurado siyang hindi guni-guni ang nangyari kagabi. Ang mga marka sa pulso niya ay nangingitim na ngayon, parang pasa. Ito ang pruweba na hindi siya nababaliw. Pumasok siya sa kwarto ni Tomas, dala ang mga gamit panlinis para hindi halata. Yaya, tawag ni Tomas. Nakaupo ito sa kama, naglalaro ng isang puzzle na kulang-kulang ang pyesa. Tomas, pwede ka bang lumipat muna sa sofa? Lilinisin ko lang ng mabuti ang ilalim ng kama mo. Marami kasing alikabok. Palusot ni Marina. Tumango ang bata nang walang imik at dahan-dahang bumaba. Napakapayat nito. Parang butot balat na lang. Bawat galaw niya ay parang hirap na hirap. Nang makaupo na si Tomas sa sofa, huminga ng malalim si Marina. Ang higanteng kama ay tila nakadikit na sa sahig. Hinawakan ni Marina ang paanan nito. Ang kahoy ay kasing lamig ng yelo. Huminga siya ng malalim. Iniipon ang lahat ng lakas niya. 1, 2, 3. Tinulak niya ito ng buong puwersa. Kriik! Umalingaw-ngaw ang matinis na tunog ng kahoy na kumayod sa sahig. Napahinto si Marina at mabilis na lumingon sa pinto. Kinakabahan na, baka may makarinig sa kanya. Tahimik, walang paparating. Lumingon siya kay Tomas. Nakatulala lang ang bata sa kawalan, parang hindi naririnig ang ingay. Ang mga mata nito ay blangko, at ang bibig ay bahagyang nakabuka habang humihingal. Tinuloy ni Marina ang pagtulak hanggang sa lumipat ang kama ng halos kalahating metro. Sapat na para makita niya ang sahig na dating natatakpan nito. Ang daming alikabok, mga gumpol-gumpol na dumi na parang kulay abong bulak, pero hindi yun ang hinahanap niya. Lumuhod si Marina at mabilis na pinunasan ang sahig gamit ang basahan. Habang nawawala ang alikabok, napansin niya ang isang bagay sa sahig na gawa sa kahoy. May isang tabla na hindi pantay ang pagkakalatag. Bahagyang nakaangat ang dulo nito at ang kulay ng kahoy ay mas maitim kumpara sa iba. Tila ba madalas itong hinahawakan? Bumilis ang tibok ng puso ni Marina. Idinikit niya ang tenga niya sa sahig at kumatok ng mahina. Tok-tok, hungkag ang tunog. May espasyo sa ilalim. Kinuha niya ang metal na spatula na hiniram niya sa kusina at isiniksik ito sa pagitan ng mga tabla. Pakiusap, bumukas ka. Bulong niya habang pinipilit na sungkitin ang kahoy. Crack, umangat ang tabla. Dahan-dahang inalis ni Marina ang kapirasong kahoy at itinabi ito. Bumungad sa kanya ang isang madilim na butas sa ilalim ng sahig. Isang secret compartment. Inilawan niya ito gamit ang flashlight ng cellphone niya. Sa loob ng butas, may isang bagay na nakatago. Isang maliit na baul. Gawa ito sa lumang kahoy na nara, may mga kalawangin ng bakal sa gilid, at nababalutan ng makapal na sapot ng gagamba. Parang tumigil ang mundo ni Marina. Ito na. Ito ang dahilan ng mga kaluskos. Ito ang lihim na itinatago ng kwartong ito. Aabutin na sana niya ang baul para iahon ng biglang magsalita si Tomas. Ang itim na kahon. Napalingon si Marina. Nakatingin na ngayon si Tomas sa butas sa sahig. Ang mga mata ng bata ay nanlalaki sa takot at nanginginig ang mga labi nito. Alam mo ang tungkol dito, Tomas? Tanong ni Marina. Narinig ko si Papa. Bulong ng bata. Ang boses ay garalgal. Sabi niya, ilibing na daw yan. Pero hindi niya kaya dahil nandoon si Mama. Biglang sumakit ang ulo ni Marina. Ang bigat ng hangin sa kwarto ay lalong tumindi na para bang may invisible na kamay na sumasakal sa kanya. Ibinalik niya ang tingin sa baul. May nakaukit sa ibabaw nito. Mga inisyal.
IDS Isabel de Silva, ang pangalan ng namatay na ina ni Tomas. Dahan-dahang inabot ni Marina ang hawakan ng baul. Nanginginig ang kamay niya. Alam niyang pribadong gamit ito, pero alam din niyang ito ang susi para mailigtas ang bata. Nang dumampi ang daliri niya sa malamig na bakal ng baul, bip! Bip! Isang malakas na busina ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng gate. Nanigas si Marina. Kilala niya ang businang yon. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Mula sa gate, nakita niya ang itim na SUV na papasok sa driveway. Si Don Ricardo. Naku po! Bulalas ni Marina. Bakit ang aga niyang umuwi? Tumingin siya sa relo. 3:00 pa lang. Dapat ay gabi pa ang uwi nito. Rinig na rinig niya ang pagbukas ng pinto ng kotse sa ibaba at ang boses ng amo na nagbibigay ng utos sa driver. Dalhin mo ang mga folder sa opisina ko. Aakyat muna ako para tignan si Tomas. Nanlaki ang mga mata ni Marina. Papunta na dito ang Don at ang kwarto ay magulo. Ang kama ay wala sa pwesto. Ang sahig ay baklas at ang baul ay nakalitaw. Kapag naabutan siya ni Don Ricardo na pinakikialaman ang gamit ng asawa nito, siguradong tatalsik siya sa trabaho o baka mas malala pa. Mabilis pa sa 4:00 na kumilos si Marina. Ibinalik niya ang baul sa butas kahit hindi naman niya ito nailabas ng tuluyan. Ipatong niya ang tablang kahoy pabalik pero ayaw nitong lumapat ng maayos. Nakaangat pa rin ang dulo. Diyos ko, sumunod ka naman! Naisigaw niya sa isip habang pinupukpok ito ng kamao. Tok! Tok! Rinig na niya ang mga yapak sa hagdan. Mabibigat. Papalapit. Naiiyak na si Marina sa taranta. Hinila niya ang mabigat na kama, pabalik sa pwesto. Creak! Ang ingay! Siguradong narinig yon sa labas. Saktong paglapat ng kama sa ibabaw ng sikretong butas, bumukas ang pinto. Anong ingay yon? Nakatayo sa pintuan si Don Ricardo. Nakakunot ang noo, ang mga mata ay nanlilisik habang nagpapalipat-lipat ng tingin kay Marina. At sa kama, hinihingal si Marina, nakahawak sa gilid ng kama para suportahan ang sarili. Basang-basa siya ng pawis at nanginginig ang mga tuhod. Sir! Nauutal niyang bati. Dahan-dahang pumasok si Don Ricardo sa kwarto. Ang tingin nito ay nakapako sa sahig, sa mga gasgas na iniwan ng pagtulak ng kama. Bakit? Ang boses ng Don ay mababa at nakakatakot. Bakit iba ang pwesto ng kama? Napalunok si Marina. Tumingin siya kay Tomas, humihingi ng tulong, pero nakapikit na ang bata. Tila nawalan ng malay sa sobrang pagod. Sumagot ka! Sigaw ni Don Ricardo na nagpayanig sa kwarto. Anong ginagawa mo sa ilalim ng kama ng asawa ko? Ang boses ni Don Ricardo ay parang kulog na yumanig sa 4 na sulok ng kwarto. Nakatayo ito sa harapan ni Marina. Ang muka ay halos sumabog sa galit at ang mga ugat sa leeg ay lumalabas. Napalunok si Marina. Ang lalamunan niya ay tuyot na tuyot. Sir! Naglilinis lang po ako. Sagot niya. Pilit na pinapatatag ang boses kahit nanginginig ang buong katawan. May nahulog po kasi akong hikaw sa ilalim. Sinubukan ko lang pong kunin. Humakbang palapit si Don Ricardo. Ang anino nito ay tumakip kay Marina. Hikaw? Mapanganib na tanong ng Don. Sinusubukan mo bang lokohin ako? Sinabi ko na sa'yo sa unang araw pa lang. Bawal galawin ang kama. Hinablot ni Ricardo ang braso ni Marina. Mahigpit, masakit. Aray sir, daing ni Marina. Sino ang nag-utos sa'yo? May hinahanap ka ba? Sigaw nito sa mukha niya. Sabihin mo ang totoo bago kita ipakalas sa mga pulis. Wala po sir, maniwala kayo. Naiiyak na sagot ni Marina. Nagmamalasakit lang po ako kay Tomas dahil maalikabok na ang ilalim ng kama. Sinungaling, akmang kakaladkari na sana siya ni Don Ricardo palabas ng kwarto
nang biglang may narinig silang tunog mula sa kama. Isang tunog na mas nakakatakot pa sa galit ng Don. Hok! Hok! Napalingon silang dalawa. Si Tomas. Nakaupo ang bata sa kama, nakahawak sa dibdib at namimilipit. Ang mukha nito ay kulay ube na sa kakapusan ng hininga. Tomas! Sigaw ni Don Ricardo. Binitawan niya si Marina at mabilis na dumalo sa anak. Papa. Ungol ng bata. Ang boses ay parang nalulunod. Masakit. At sa isang iglap, umubo si Tomas ng malakas. Isang tilamsik ng dugo ang tumalsik sa puting kumot. Nanlaki ang mga mata ni Don Ricardo. Nanigas siya sa nakita. Dugo. Dugo ng kaisa-isa niyang anak. Diyos ko, anak. Bulong nito. Nanginginig ang mga kamay habang pinupunasan ang bibig ni Tomas. Nawala ang galit sa mukha ng Don at napalitan ito ng purong takot. Tumingin siya kay Marina, pero hindi na ito tingin ng isang amo na nagagalit. Ito ay tingin ng isang amang desperado. Tumawag ka ng doktor! Ngayon na! Sigaw niya. Kumaripas ng takbo si Marina palabas ng kwarto. Lumipas ang isang oras, ang bahay ay puno ng tensyon. Nasa loob ng kwarto ang family doctor na si Dr. Santos. Nasa labas naman ng pinto si Marina, nakasandal sa dingding, nagdadasal ng tahimik. Rinig na rinig niya ang bawat kaluskos mula sa loob. Bumukas ang pinto at lumabas si Dr. Santos, kasunod si Don Ricardo. Ang mukha ng doktor ay punong-puno ng pagtataka. Ricardo, sa totoo lang, hindi ko maintindihan, sabi ng doktor habang inaayos ang kanyang stethoscope. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Don Ricardo. Ang boses nito ay mahina, pagod na pagod. Chinek ko ang baga niya, ang puso niya, ang dugo niya. Physically, malinis siya. Walang impeksyon, walang virus. Pero tumigil ang doktor at napailing. Ang katawan niya ay bumibigay. Parang nauubos ang life force niya. Napahawak si Don Ricardo sa hamba ng pinto. May gamot ba? May kailangan ba kaming bilhin? Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. Ito ang sagot na nagpatigil sa paghinga ni Marina mula sa kanyang kinatatayuan. Wala akong maireseta na gamot para dito, Ricardo. Dahil hindi ko alam kung ano ang kalaban natin. Kung magpapatuloy ito, kung hindi natin mahahanap ang dahilan. Bumaba ang boses ng doktor, halos pabulong na lang, pero dinig na dinig ni Marina ang bawat salita. Hindi na siya aabutin ng linggong ito. Baka ito na ang huling gabi niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Marina. Hindi aabot ng linggong ito. Huling gabi? Narinig niya ang hikbi ni Don Ricardo. Ang matapang at mayabang na Don ay umiiyak ng mahina sa harap ng doktor. Gawin mo ang lahat, Doc. Babayaran ko kahit magkano. Pagsusumamo ni Ricardo, umalis ang doktor. Naiwan si Don Ricardo sa hallway. Pinunasan nito ang luha at tumingin ng masama kay Marina na nakatayo sa gilid. Ikaw! Duro nito kay Marina. Lumapit si Marina. Nakayuko. Hindi kita sisisantihin ngayong gabi dahil kailangan ni Tomas ng magbabantay habang naghahanap ako ng espesyalista, sabi ni Ricardo ng mariin. Pero tandaan mo ito, kapag may nangyaring masama sa anak ko habang binabantayan mo siya, o kapag ginalaw mo ulit ang mga gamit dito, lumapit ang mukha ni Ricardo sa mukha ni Marina. Sisiguraduhin kong magbabayad ka. Pumasok ulit si Don Ricardo sa kanyang opisina at ibinalibag ang pinto. Naiwan si Marina sa tapat ng kwarto ni Tomas. Nangangatog ang tuhod niya, pero hindi dahil sa takot sa banta ng amo. Natatakot siya para sa bata. Pumasok siya sa kwarto. Tulog si Tomas dahil sa pampakalma na itinurok ng doktor. Pero kahit tulog, baka sa mukha nito ang paghihirap. Tumingin si Marina sa kama. Sa ilalim ng sahig na yon, alam niya na walang espesyalista o gamot ang makakapagpagaling kay Tomas. Ang lason
ay wala sa katawan ng bata. Ang lason ay nasa ilalim ng hinihigaan nito. Ang baul, ang lihim ni Isabel de Silva. Tumingin siya sa orasan. 11:00 na ng gabi. Kung totoo ang sinabi ng doktor na baka ito na ang huling gabi ni Tomas, wala na siyang oras para matakot kay Don Ricardo. Kailangan niyang buksan ang baul. Ngayon din, kahit pa ikapahamak niya. Sinigurado muna ni Marina na mahimbing ang tulog ni Tomas. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilak ang pinto ng kwarto. Huminga siya ng malalim. "Patawarin niyo ako, sir." Bulong niya sa hangin. "Pero hindi ko hahayaang mamatay ang batang ito nang dahil sa pride ninyo." Lumapit siya sa kama. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-atubili. Buong puwersa niyang tinulak ang kama. Creak! Agad niyang sinungkit ang tablang kahoy sa sahig. At sa wakas, nahawakan na niya ang malamig at maalikabok na baul. Iniahon niya ito. Mabigat. Puno ng kasaysayan. Puno ng galit. Kumuha siya ng hairip mula sa buhok niya para sungkitin ang lock. Click! Bumukas ang baul. Bumungad sa kanya ang isang amoy. Hindi amoy ng luma, kundi amoy ng sunog na kandila. At sa loob, nakita niya ang 3 bagay. Isang basag na krusipiho, isang litrato, at isang sobrang kulay itim. Kinuha ni Marina ang litrato. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang itapat ito sa ilaw ng flashlight. Isa itong family picture. Si Don Ricardo, bata pa at nakangiti. Ang asawa niyang si Isabel, napakaganda sa suot nitong puting bestida. Magkayakap sila. Mukha silang perpektong mag-asawa. Pero napasinghap si Marina nang makita niya ang detalye. Ang mukha ni Don Ricardo sa litrato ay tadtad ng hiwa. Hindi ito nasira ng panahon. Sinadya itong sirain. Ginamitan ito ng matalim na bagay, marahil ay kutsilyo o gunting para burahin ang mukha ng asawa. Ang mga hiwa ay malalalim, punong-puno ng galit. Sa tabi ng litrato ay ang krusipiho, basag ito sa gitna. Ang imahe ni Kristo ay walang ulo. "Diyos ko po," bulong ni Marina, napahawak sa bibig. Anong klaseng puot ang meron ng babaeng ito? Binalik niya ang tingin sa baul. Ang huling laman, ang itim na sobre, walang pangalan sa labas. Pero ang bigat nito sa kamay ni Marina ay parang may dalang libu-libong tinik. Binuksan niya ito. Isang papel na naninilaw na sa tagal. Ang sulat kamay ay maganda, pero madiin at pabago-bago ang laki ng mga letra. Tila isinulat ng taong nanginginig sa matinding emosyon. Sinimulang basahin ni Marina ang liham. Ang boses ni Isabel ay parang naririnig niya sa kanyang isipan. Isang boses na puno ng hinagpis. "Ricardo, ito na ang ika-100 gabi na wala ka sa tabi ko. Sabi mo, para sa kinabukasan namin ito. Pero anong saysay ng kinabukasan kung wala ka naman sa kasalukuyan? Habang nagpapayaman ka dyan sa malayo, ako ay unti-unting namamatay dito sa lungkot." Mas sumigpit ang hawak ni Marina sa papel. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita. Puno ito ng pait, puno ng hinanakit. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa at dito niya naramdaman ang tunay na kilabot. "Kinamumuhian ko ang kamang ito, Ricardo. Ang kamang ito ang naging saksi sa pagkaubos ko. Gabi-gabi, niyayakap ko ang unan, umaasang ikaw yon. Pero ang naaamoy ko lang ay ang sarili kong mga luha. Kaya isinusulat ko ito bilang huli kong habilin. Hindi para magpaalam, kundi para iparamdam sa'yo ang impyernong dinanas ko. Sana, kapag humiga ka sa kamang ito pagkamatay ko, maramdaman mo ang bigat na nararamdaman ko. Sana masakal ka ng kalungkutan. Sana manuot sa mga buto mo ang lamig ng pag-iisa. Gusto kong maranasan mo ang mamatay ng dahan-dahan tulad ng ginawa mo sa akin." Nabitiwan ni Marina ang liham. Parang napaso ang kanyang mga daliri. Ang liham ay hindi mensahe ng pagmamahal. Ito ay isang sumpa, isang curse na ipinataw ni Isabel sa mismong kama kung saan siya namatay.
At ang target ng sumpa ay si Don Ricardo. Dahan-dahang lumingon si Marina sa batang natutulog sa kama, si Tomas. Biglang naintindihan ni Marina ang lahat. Ang puzzle ay nabuo na sa kanyang isipan at nakakadurog ito ng puso. Si Tomas ay hindi may sakit. Si Tomas ay ang sumasalo dahil mahal na mahal ng bata ang kanyang ama at dahil nangungulila siya sa kanyang ina, siya ang humihiga sa pwesto ng kanyang ina. Siya ang sumasalo ng bawat patak ng puot na naiwan sa kamang iyon. Napatakip ng bibig si Marina habang tumutulo ang kanyang mga luha. Diyos ko, Tomas, bulong niya. Sinasalo mo ang parusa na para sa tatay mo. Kaya pala hindi gumagaling ang bata. Kaya pala sinabi ni Tomas sa panaginip niya na akin na lang ang sakit, mama. Alam ng bata. Nararamdaman ng kaluluwa ng bata ang galit ng ina. At bilang pagmamahal, inaako niya ito para hindi masaktan ang ama niya. Ang sakit ni Tomas ay hindi virus. Ito ay ang naipong hinanakit ni Isabel. Biglang umihip ang hangin ng napakalakas. Bumukas sara ang mga bintana kahit nakalak ang mga ito. Blag! 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 Namatay ang ilaw sa lampshade na balot ng dilim ang kwarto. Ang tanging liwanag na lang ay galing sa kidlat sa labas at sa flashlight ng cellphone ni Marina na nakapagkit sa sahig. Ang amoy ng sampagita ay naging amoy ng nabubulok na bulaklak. Nakakasulasok. Nakakahilo. Naramdaman ni Marina ang matinding takot, pero mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang iligtas ang bata. Kailangan niyang ipakita ito kay Don Ricardo. Kailangan niyang sunugin ang sulat at ang kama. Dadamputin na sana niya ang liham at ang litrato para tumakbo palabas nang biglang may narinig siyang boses. Hindi galing sa pinto, hindi galing sa labas, galing sa likuran niya. Bakit mo binasa? Nanigas si Marina. Ang boses ay maliit, parang kay Tomas, pero ang tono ay matanda, malalim, at punong-puno ng awtoridad. Dahan-dahan, nanginginig ang buong katawan, lumingon si Marina. Inilawan niya ang kama gamit ang flashlight. Wala doon si Tomas. Ibinaba niya ang ilaw sa sahig. Nakatayo si Tomas sa paanan ng kama. Nakayapak. Ang suot niyang pijama ay maluwag sa payat niyang katawan. Nakayuko ang bata. Tomas? Tawag ni Marina. Halos hindi lumabas ang boses. Halika na. Alis na tayo dito. Dahan-dahang iniangat ni Tomas ang kanyang ulo. Napaatras si Marina at nabitiwan ang hawak na litrato. Ang mga mata ni Tomas, wala ng puti. Puro itim. Walang kabuhay-buhay, parang dalawang malalim na balon ng kadiliman. At nang magsalita ulit ito, hindi na boses ng bata ang lumabas. Boses ito ng isang babaeng pagod, galit at nagdurusa. Huwag mong pakialaman, ang huling regalo ko sa asawa ko, sabi ng bata, habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Marina. Napansin ni Marina na ang mga ugat sa leeg at mukha ni Tomas ay nangingitim, gumagapang na parang mga ugat ng lalasong puno. Ma'am Isabel, bulong ni Marina, nanginginig sa takot. Pakiusap, pinapatay niyo ang anak niyo. Ngumisi ang bata, isang ngisi na hindi nababagay sa inosente niyang mukha. Hindi ko siya anak ngayon, sagot ng boses ni Isabel gamit ang bibig ni Tomas. Siya ang tulay. At kailangan maramdaman ni Ricardo ang lahat. Humakbang ang bata, palapit kay Marina. Ibigay mo sa akin ang sulat. Tumalikod si Marina para tumakbo sa pinto. Pero biglang sumara ito ng kusa at nag-lock. Click! Nakatrap siya. Kasama ang galit na espiritu ng ina na nasa katawan ng naghihingalong anak. Walang aalis. Bulong ng bata na ngayon ay nasa likuran na mismo ni Marina. Naramdaman ni Marina ang malamig na kamay na humawak sa balikat niya. Ang lamig ay tumagos hanggang sa kanyang puso. Naramdaman ni Marina ang lamig na tumagos sa kanyang buto nang humigpit ang hawak ng bata sa kanyang balikat.
Ibigay mo sa akin. Ulit ng boses ni Isabel na lumalabas sa bibig ni Tomas. Hindi! Sigaw ni Marina. Puno ng tapang kahit nanginginig ang buong katawan. Hindi ko hahayaang patayin mo ang sarili mong anak dahil lang sa galit mo sa asawa mo. Biglang humigpit ang hawak sa kanya. Masakit. Parang babaliin ang buto sa balikat niya. Wala kang alam sa sakit na naramdaman ko. Sigaw ng bata. Ang boses ay matinis, basag, at puno ng puot. Sa sobrang takot at sakit, buong lakas na sumigaw si Marina. Sir Ricardo, tulong! Sir Ricardo! Tumahimik ka! Itinulak siya ng bata ng malakas. Tumalsik si Marina at bumagsak sa sahig. Ang litrato at ang sulat ay tumilapon sa paanan ng kama. Akmang dadamputin na sana ni Marina ang sulat, pero nakita niyang papalapit na naman si Tomas. Ang mga itim na ugat sa mukha nito ay lalong kumakapal. Blelag! Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo sa pintuan si Don Ricardo. Hinihingal. Gulat na gulat sa gulo na nadatnan niya. Anong nangyayari dito? Sigaw niya. Sa sandaling marinig ni Tomas ang boses ng ama, biglang nawala ang itim sa kanyang mga mata. Ang katawan ng bata ay nanginig ng malakas. Tila ba biglang binitawan ng isang puwersa at blag. Bumagsak si Tomas sa sahig. Walang malay. Tomas! Kumaripas ng takbo si Don Ricardo palapit sa anak. Lumuhod siya at kinalong ang ulo ng bata. Tomas! Gising! Anak! Humarap ang Don kay Marina. Ang mukha nito ay hindi maipintas sa galit. Ang mga mata niya ay parang kakain ng tao. Anong ginawa mo sa kanya? Bulyaw niya. Sinabi ko na sa'yo, layuan mo ang anak ko. Tumayo si Don Ricardo at akmang sasaktan si Marina. Umalis ka. Layas, ipapakulong kita. Sir, hindi ako ang kalaban niyo. Sigaw ni Marina. Hindi umaatras kahit nanginginig ang tuhod. Mabilis niyang dinampot ang nilamukos na liham mula sa sahig. Basahin niyo to. Basahin niyo para malaman niyo kung bakit namamatay ang anak niyo. Hinablot ni Don Ricardo ang papel. Akmang pupunitin ito sa harap ni Marina. Wala akong pakialam sa mga palusot mo. Si Ma'am Isabel ang sumulat niyan. Tili ni Marina. Siya ang may gawa nito kay Tomas. Natigilan si Don Ricardo. Ang kamay niya ay napatigil sa ere. Dahan-dahan, ibinaba niya ang tingin sa papel. Nakita niya ang sulat kamay. Pamilyar na pamilyar siya dito. Ito ang sulat kamay na minahal niya noon. Nagsimula siyang magbasa. Habang tumatagal, ang galit sa mukha ni Don Ricardo ay napalitan ng pagkabigla. Pagkatapos ay takot. At sa huli, matinding pagsisisi. Nabasa niya ang parte tungkol sa sumpa. Ang galit. Ang hiling ni Isabel na maramdaman niya ang sakit ng pag-iisa sa kamangyon. Diyos ko! Isabel! Bulong ni Ricardo. Ang boses niya ay basag. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Akala ko minahal mo ako hanggang sa huli. Ginamit ni Tomas ang katawan niya para saluhin ang galit na yan, sir. Mangyak-ngiyak na paliwanag ni Marina. Kaya siya nagkakasakit. Hinihigaan niya ang sumpa para hindi kayo ang tamaan. Napatingin si Don Ricardo sa walang malay na anak. Hinaplos niya ang pisngi ni Tomas. Napakalamig. Anak, bakit? Bakit hindi mo sinabi? Humahagulgol na tanong ng ama. Hinakap niya ng mahigpit si Tomas. Pero may mali. Napahinto si Don Ricardo sa pag-iyak. Nanlaki ang mga mata niya. Inilapit niya ang tenga niya sa dibdib ng bata. Tahimik. Wala siyang marinig. Tumingin siya kay Marina. Ang mukha ay puno ng hilakbot. Marina, bulong niya. Hindi siya humihinga. Napahawak si Marina sa bibig niya. Tomas! Tomas! Gumising ka! Sigaw ni Ricardo habang inaalog ang bata. Huwag mong iiwan si Papa. Patawarin mo ako. Tomas! Walang sagot.
Ang kamay ng bata ay dahan-dahang dumulas mula sa pagkakayakap ng ama at bumagsak sa sahig. Patay na ang ilaw sa kakanyang mga mata. Ang dibdib niya ay hindi na umaangat. Sa labas, ang kulog ay dumagundong ng napakalakas, kasabay ng pagpatay ng lahat ng ilaw sa buong mansyon. Nabalot sila ng dilim at katahimikan. Hindi! Hindi pwede! Hindi! Ang sigaw ni Don Ricardo ay bumasag sa nakakabinging katahimikan. Sa gitna ng dilim, ang tanging liwanag lang ay ang nanggagaling sa flashlight ng cellphone ni Marina na nakatutok sa kanila. Nakayakap si Ricardo sa anak, hinihila ito palapit sa dibdib niya na para bang kaya niyang ibalik ang hininga nito sa pamamagitan ng pagmamahal. Tomas! Anak, pakiusap. Lumaban ka. Pagmamakaawa niya habang tinatapik-tapik ang pisngi ng bata. Pero ang katawan ni Tomas ay malambot at walang buhay. Tumawag ka ng ambulansya. Sigaw ni Don Ricardo kay Marina. Ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Nataranta si Marina. Nanginginig ang kamay niya habang kinukuha ang cellphone niya sa bulsa. Walang signal. Sir, walang signal. Walang kwenta. Inihiga ni Ricardo si Tomas sa sahig at sinimulang gawin ng CPR. 1, 2, 3. Bilang niya habang dinidiinan ang dibdib ng bata. Ang bawat diin ay puno ng desperasyon. Anak, naririnig mo ba si Papa? Huwag mo akong iwan. Patawarin mo ako. Dapat ako na lang. Ako na lang sana. Tumutulo ang luha ni Ricardo. Pumapatak sa mukha ng kanyang anak. Biglang may pumasok sa isip ni Marina. Ang baul, ang sumpa. Sir, tawag niya. Hindi ambulansya ang kailangan natin. Tumingin sa kanya si Ricardo. Ang mga mata ay pulang-pula sa pag-iyak at galit. Ano? Si Ma'am Isabel, sabi ni Marina. Sa kanya tayo kailangan humingi ng tawad. Sa kanya tayo dapat magmakaawa. Nagpumigla si Don Ricardo. Wala na siya. Patay na siya. Pero ang galit niya, nandito pa rin. Giit ni Marina habang itinuturo ang lumang kama. Sir, ang galit niya ang pumapatay kay Tomas. Habang nandito ang baul at ang liham, hindi niya titigilan ang anak niyo. Natigilan si Ricardo. Tumingin siya sa malamig na katawan ni Tomas, pagkatapos ay sa madilim na silweta ng kama sa gitna ng kwarto. Parang may biglang nagbago sa mukha niya. Ang pagtanggi ay napalitan ng isang desperadong pag-asa. Isabel, bulong niya sa hangin. Isabel, pakiusap. Ako ang parusahan mo. Huwag ang anak natin. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang may kasalanan. Habang sinasabi niya iyon, tumayo si Don Ricardo. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang bagong determinasyon. Naglakad siya papunta sa baul na nakabukas pa rin sa sahig. Kinuha niya ang litrato, ang basag na krusipiho at ang isinumpang liham. Marina, kumuha ka ng pala, utos niya. Ang boses niya ay kalmado na ngayon pero nakakatakot ang kalamigan nito. Pupunta tayo sa garden. Ano pong gagawin niyo, sir? Tatapusin ko na ito. Sagot niya habang mahigpit na hawak ang baul. Kung ayaw niyang lisanin ang mundong ito, itatapon natin siya. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, naghuhukay si Don Ricardo. Basang-basa na siya. Ang putik ay tumatalsik sa kanyang mamahaling damit. Pero wala siyang pakialam. Walang tigil ang pagbaon niya ng pala sa lupa, na para bang ang buhay ng anak niya ay nakadepende sa bawat dakok ng lupa na nahuhukay niya. Si Marina ay nakatayo sa tabi niya. Hawak ang isang payong para protektahan ang baul. Sir, malalim na po iyan, sabi ni Marina. Huminto si Ricardo. Hingal na hingal. Tumingin siya sa butas, sapat na para ilibing ang isang alaala. Inilapag niya ang baul sa tabi ng hukay, binuksan niya ito at nagsalita sa hangin, sa ulan, sa kadiliman.
Isabel, patawad. Simula niya, ang boses ay nanginginig sa lamig at pagsisisi. Patawarin mo ako sa bawat gabi na hinintay mo ako. Patawarin mo ako dahil mas pinili ko ang trabaho kaysa sayo. Patawad dahil huli na, nang malaman kong habang nagpapatayo ako ng palasyo para sayo, ang kailangan mo lang pala ay ang yakap ko. Kung naririnig mo ako ngayon, pakiusap, palayain mo na ang anak natin. Hayaan mo na siyang mabuhay. Ibibigay ko ang lahat. Ibalik mo lang siya sa akin. Kinuha niya ang posporo mula sa bulsa ni Marina. Basang-basa, pero sa ilang pagsubok, nagliyab ito. Sinindihan niya ang dulo ng isinumpang liham. Unti-unting kinain ng apoy ang papel. Ang mga salita ng galit ay naging abo. Nang maubos na ang liham, inihulog niya ang baul sa butas. Blag. Paalam, Isabel, bulong niya. Sinimulan niyang tabunan ng baul ng lupa. Bawat pala ng lupa na ibinabagsak niya sa hukay ay parang isang mabigat na pako na isinasara ang kabanata ng nakaraan. Nang matabunan na ng tuluyan ng baul, biglang, kidlat! Isang nakakasilaw na kidlat ang gumuhit sa kalangitan. Nagliwanag ang buong paligid. At sa isang iglap na yon, nakita ni Marina sa bintana ng kwarto sa itaas. May aninong nakatayo. Isang babae. Nakangiti. At pagkatapos, kasabay ng pagkawala ng liwanag ng kidlat, nawala din ang anino. Biglang tumila ang ulan. Parang may mabigat na kumot na inalis sa buong mansyon. Ang hangin ay gumaan. Ang kadiliman ay parang hindi na gaanong nakakatakot. Nagkatinginan si Ricardo at Marina. Hindi sila nagsalita, pero pareho nila itong naramdaman. Tapos na. Tumakbo sila pabalik sa loob ng bahay paakyat sa kwarto, ang mga puso nila ay puno ng takot at pag-asa. Pagbukas nila ng pinto, isang milagro ang bumungad sa kanila. Si Tomas ay nakaupo sa sahig, gising, humihinga ng malalim. Nang makita niya ang basang-basang ama, ngumiti siya. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon. Papa! Mahinang tawag ng bata. Anak! Mabilis na lumapit si Ricardo at niyakap ang anak. Papa, nanaginip po ako. Bulong ni Tomas. Anong napanaginipan mo, anak? Tanong ng ama habang umiiyak sa tuwa. Tumingin si Tomas sa may bintana. Nakita ko po si mama. Nakaputi siya. Sabi niya, paalam na anak, mahal na mahal kita. Tapos, umalis na po siya. Yumakap ng mahigpit si Tomas sa kanyang ama. Papa, ayoko na pong matulog sa lumang kama. Pwede po bang sa kwarto niyo na lang ako matulog ngayong gabi? Oo anak, sagot ni Ricardo. Hinahalikan ang buhok ng bata. Kahit kailan mo gusto, hindi ka naiiwan ni Papa. Pangako yan. Ang sinag ng araw kinaumagahan ay parang isang himala. Iba ang liwanag nito. Hindi ito ang malamlam na sinag na tila takot pumasok sa loob ng mansyon. Ang liwanag ngayon ay mainit, masaya, at puno ng pag-asa. Tumagos ito sa malinis na bintana ng kwarto ni Tomas at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na ito mukhang libingan. Mukha na itong tunay na silid ng isang bata. Ang amoy ng luma at sampagita ay tuluyan ng nawala. Ang pumalit dito ay ang amoy ng sariwang hangin at ng kapeng galing sa ibaba. Dahan-dahang iminulat ni Marina ang kanyang mga mata. Nakatulog pala siya sa sofa, yakap-yakap ang isang unan. Ang katawan niya ay masakit at pagod, pero ang pakiramdam niya ay magaan. Napabangon siya nang maalala ang nangyari. Tumingin siya sa kama. Wala si Tomas doon. Kinabahan siya. Pero pagtingin niya sa sahig, wala na rin ang baul at ang hukay. Ang tablang kahoy ay naibalik na ng maayos. Tanging ang mga gasgas na lang sa sahig na iniwan ng pag-usog sa kama ang nagsisilbing ebidensya ng nakakatakot na gabing nagdaan. Gising ka na pala, Marina. Napalingon si Marina sa pinto. Nakatayo doon si Don Ricardo. Bihis na. Ang gusot sa mukha nito dala ng lungkot at takot ay nawala na.
Ang mga mata niya, bagamat pagod pa, ay mayroon ng kislap. Sa likod niya, sumilip si Tomas. "Good morning po, Yaya." Masiglang bati ng bata. Napatayo si Marina. Hindi niya halos makilala ang bata. Ang maputlang balat ni Tomas ay may kulay na ngayon. Ang mga mata nito ay buhay na buhay. At higit sa lahat, nakangiti ito. Isang ngangiti na abot hanggang sa tenga. "Tomas," bulong ni Marina, naiiyak sa tuwa. "Okay ka na?" Tumakbo si Tomas palapit sa kanya at yumakap ng mahigpit. "Opo, Yaya. Hindi na po masakit ang dibdib ko at hindi na rin ako nilalamig." Inakap ni Marina ang bata pabalik. Napakainit ng katawan ni Tomas. Ito ang init ng isang malusog na bata. "Salamat po, Yaya Marina," bulong ni Tomas. "Salamat po sa hindi niyo pag-alis." Lumapit si Don Ricardo sa kanila. May dala itong isang tasa ng kape para kay Marina. "Uminom ka muna," alok nito. "Salamat po, sir," sagot ni Marina. Tinatanggap ang tasa. "Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Marina," sabi ni Ricardo. Ang boses nito ay puno ng sinseridad. "Kung hindi dahil sa iyo, baka nawala na sa akin ang anak ko." Tumingin siya sa lumang kama. Ang itsura nito sa liwanag ng araw ay mas nakakalungkot. Mukha itong isang kabaong na puno ng masasamang alaala. "Ipatatanggal ko na yan mamaya," sabi ni Ricardo. "At ipapasunog ko. Wala nang dapat manatili dito na magpapaalala sa atin ng kahapon." Tumingin siya kay Marina. "Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa ginawa mo. Pero sana manatili ka pa dito. Hindi na bilang yaya, kundi bilang parte ng pamilya." Tanghali. Dumating ang dalawang trabahador para buhatin ang lumang kama. Habang kinakalas nila ang mga piyesa nito, isang bagay ang nahulog mula sa ilalim ng kutsyon, isang maliit na locket na ginto. Pinulot ito ni Marina at binuksan. Sa loob, may litrato ni Isabel at isang maliit na litrato ng isang sanggol, si Tomas. "Para saan po iyan, Yaya?" tanong ni Tomas na nanonood sa tabi niya. Ngumiti si Marina. "Alaala ng pagmamahal ng mama mo, Tomas. Bago pa siya nalunod sa lungkot, ibinigay niya ito kay Tomas. Itago mo to para maalala mo na minahal ka niya ng sobra." Isinara ni Tomas ang locket at isinuksok ito sa kanyang bulsa. Sinunog nila ang kama sa likod bahay. Habang pinapanood nilang nilalamon ng apoy ang madilim na kahoy, parang may bigat na tuluyang nawala sa kanilang mga balikat. Ang itim na usok na umakyat sa langit ay parang kaluluwa ni Isabel na tuluyan ng nagpaalam. Pagkatapos noon, pumasok sila sa loob para kumain ng tanghalian. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang malaking dining table na dati laging malungkot ay napuno ng tawanan. Kumakain si Tomas ng may gana. Nagkwekwento siya tungkol sa mga laruan niya, sa mga pangarap niyang maging piloto. Si Don Ricardo naman ay nakikinig lang, nakangiti. Hindi niya inaalis ang tingin sa anak, na para bang bawat hininga nito ay isang kayamanan. Mula sa kanyang upuan, pinanood sila ni Marina. Naalala niya ang unang araw niya sa mansyon. Ang takot, ang lamig, ang lungkot. Ngayon, ang lahat ng iyon ay napalitan ng init. Nahanap niya ang hinahanap niya. Hindi lang isang trabaho, kundi isang tahanan. Habang kumakain sila, napatingin si Tomas sa garden, sa lugar kung saan nila ibinaon ang baul. "Papa," tawag niya, "pwede po ba tayong magtanim ng bulaklak doon?" Tumingin si Ricardo sa direksyon na tinuturo ng anak. "Anong bulaklak ang gusto mo, anak?" Ngumiti si Tomas. "Sampagwita po, para kay mama." Ang sumunod na mga araw sa Casa de Silva ay parang isang panaginip na nagkatotoo. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ay unti-unting napuno ng buhay at kulay. Ipinatanggal ni Don Ricardo ang lahat ng makakapal at madidilim na kurtina. Pinalitan niya ito ng mga puting manipis na tela na malayang hinahayaan ang sikat ng araw na pumasok.
Ang mga pader na dati blanco ay napuno ng mga litrato, mga bagong litrato. Si Tomas na nakangiti, si Don Ricardo na karga si Tomas, at isang litrato nilang tatlo kasama si Marina na kinunan sa garden. Ang kwarto ni Tomas ay tuluyan ng nabago. Pinalitan ng lumang sahig ng bagong tiles na makintab. Ang kama ay bago. Maliwanag ang kulay na kahoy at may malambot na kutsyon na kulay asul. Ang mga laruan na dating nakatambak lang sa sulok ay inayos na sa mga estante, handa ng laruin. Si Tomas ay nagmistulang ibang bata. Bumalik ang kulay sa kanyang mga pisngi, nadagdagan ang kanyang timbang, at ang pinakamahalaga sa lahat, bumalik ang kanyang tawa. Isang tawa na malutong at masaya, umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Hindi na siya laging nakahiga. Ngayon, makikita mo siyang nagtatakbo sa garden, hinahabol ang mga paru-paro o naglalaro ng bola kasama ang kanyang ama. Nagbago rin si Don Ricardo. Hindi na siya ang seryoso at laging galit na amo. Madalas na siyang umuuwi ng maaga mula sa opisina. Tinatanggihan niya ang mga business trip. Ang cellphone niya na dati laging nakadikit sa kanyang tenga ay madalas na ngayong nakapatong lang sa mesa. Ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay oras. Oras para sa kanyang anak. Isang hapon, naabutan ni Marina ang mag-ama sa garden. Magkatabi silang nakaupo sa damuhan, nagtatanim. Sa mismong lugar kung saan nila ibinaon ng baul, isang maliit na hardin ng sampagwita ang kanilang binubuo. Dahan-dahan lang, Papa, natatawang sabi ni Tomas. Malulunod ang mga buto niyan sa tubig. Pasensya na, boss. Biro ni Ricardo. Hindi ako sanay sa ganitong trabaho. Napangiti si Marina habang pinapanood sila. Ito ang tunay na yaman. Hindi ang malaking bahay o ang mamahaling kotse, kundi ang mga sandaling tulad nito. Lumapit si Don Ricardo sa kanya. Pinupunasan ng putik sa kamay. Marina, tawag nito. Po, sir. Pwede bang wag mo na akong tawaging sir? Sabi ni Ricardo. Ricardo na lang. O, Tito Ricardo, kung gusto mo. Nahihiyang ngumiti si Marina. Sige po, sir. Ricardo. May ibibigay ako sa'yo, sabi ni Ricardo at may iniabot na sobre. Ano po ito? Bonus mo at isang buwang sahod in advance, sabi ni Ricardo. Pero hindi yan ang mahalaga. Ang nasa loob niyan ay isang plane ticket. Binuksan ni Marina ang sobre. Isang ticket pauwi sa probinsya niya. Umuwi ka muna, Marina. Bisitahin mo ang nanay mo. Ibigay mo sa kanya ang mga gamot na kailangan niya, sabi ni Ricardo. Magpahinga ka. Deserve mo yan. Naluha si Marina. Hindi dahil sa pera o sa ticket, kundi dahil sa kabutihan na ipinapakita sa kanya. Pero, paano po kayo dito? Paano si Tomas? Huwag kang mag-alala, sabi ni Ricardo habang ginugulo ang buhok ng anak. Kaya na namin. Isa pa, hindi ito paalam. Ito ay see you later. Dahil pagbalik mo, may naghihintay na sa iyong bagong kwarto dito. Ang dating guest room sa ibaba. Inayos ko na para sa'yo. Yaya, babalik ka po, di ba? Tanong ni Tomas. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lumuhod si Marina at niyakap ang bata. Oo naman, babalik si Yaya. Pangako yan. Nang gabing iyon, bago matulog, dumaan si Marina sa hardin. Sumisilip ang buwan sa pagitan ng mga ulap. Ang hangin ay malamig at sariwa. Tumingin siya sa bagong tanim na mga sampagwita. At sa gitna ng mga ito, sa ibabaw ng lupa kung saan nakalibing ang nakaraan, may isang usbong, isang maliit na puting bulaklak ng sampagwita na sumisibol, bukas na sa liwanag ng buwan. Parang isang huling paalam, isang huling pasasalamat. Ngumiti si Marina at bumulong sa hangin. Paalam, Ma'am Isabel. Magpahinga na po kayo ng payapa. Makalipas ang isang buwan, ang dating malungkot na gate ng Casa de Silva ay bumukas para salubungin ng isang taxi. Bumaba mula dito si Marina.
Dala ang isang bayong na puno ng pasalubong mula sa probinsya. Habang naglalakad siya sa driveway, halos hindi na niya makilala ang lugar. Ang hardin ay puno na ng mga bulaklak na may iba't ibang kulay. Ang damuhan ay bagong gupit. May isang swing na nakasabit sa malaking puno ng mangga at sa tabi nito may isang maliit na aso na masayang tumatahol. Mula sa bintana sa itaas, narinig niya ang tunog ng gitara at isang masayang kanta. Pagpasok niya sa pintuan, isang amoy ang sumalubong sa kanya. Hindi amoy ng luma o ng gamot, kundi amoy ng bagong lutong tinapay. Naabutan niya si Don Ricardo sa kusina. Suot ang isang apron na may nakasulat na World's Best Dad. Naghahanda ito ng merienda. Ricardo? Gulat na tawag ni Marina. Napalingon si Ricardo at ngumiti ng malaki. Marina, welcome back. Nagbe-bake po kayo? Hindi makapaniwalang tanong ni Marina. Sinusubukan. Natatawang sagot ni Ricardo. Request ni Tomase. Sabi niya, mas masarap daw ang pagkain kapag galing kay Papa. Nasaan po siya? Nasa kwarto. May bago siyang hobby? Sagot ni Ricardo. Umakyat si Marina sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Ang bigat na dati niyang nararamdaman sa bahay na ito ay tuluyan ng naglaho. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Tomas. Nakaupo ang bata sa sahig, seryosong-seryoso, habang tinuturuan ng bagong driver kung paano tumugtog ng gitara. Hindi na ito ang payat at masakiting bata na inalagaan niya. Si Tomas ngayon ay isang batang malusog, masayahin, at puno ng buhay. Nang makita siya ni Tomas, ibinaba nito ang gitara at tumakbo para salubungin siya. Yaya Marina, nagbalik ka na. Niyakap siya ng bata nang mahigpit. Namiss po kita, po. Namiss din kita, alaga. Sagot ni Marina, ginugulo ang buhok ng bata. Tingnan mo nga, ang taba-taba mo na. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, nagkayayaan silang tatlo na maupo sa veranda. Tahimik nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay kulay kahel at rosas. Alam mo Marina, basag ni Ricardo sa katahimikan. Dati, ang akala ko, ang pagiging mabuting ama ay ang pagbibigay ng lahat ng material na bagay. Ang pinakamalaking bahay, ang pinakamahal na laruan, ang pinakamagandang kinabukasan. Tumingin siya kay Tomas na masayang naglalaro, kasama ang bago nitong tuta. Pero mali pala ako. Pagpapatuloy niya. Ang tunay na yaman pala ay wala sa bangko, wala sa mga kontrata. Ang tunay na yaman ay ang oras. Tumingin siya kay Marina. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Oras na makasama mo ang mga mahal mo sa buhay, oras para magpatawad, at oras para magsimulang muli. At lahat ng yan, hindi ko sana nahanap kung hindi ka dumating. Ngumiti si Marina. Tumingin siya sa pamilyang nasa harapan niya. Isang amang natutong magmahal muli. Isang anak na nabigyan ng pangalawang pagkakataon. At siya, ang babaeng dumating para magtrabaho pero nakahanap ng isang pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal na sumubok lampasan ang kamatayan, galit at nakaraan. Napatingin si Marina sa hardin ng sampagita sa ibaba. Ang mga puting bulaklak nito ay kumikinang sa papalubog na araw. Ang bango nito ay hindi na nagpapaalala ng lungkot o kamatayan. Ang bango nito ngayon ay amoy ng kapayapaan, amoy ng isang bagong simula.